magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Cyrus at nandito naman po tayo sa panibagong Reflem. At ang gagawin po natin sa araw na po na ito ay perineal care for female and for male. So, ang una po ang gagawin natin is introduce yourself and explain the procedure to the client. So, good morning sir. Good morning po. My name is Cyrus Day and I'll be your nurse for today. And yung gagawin po natin ngayon is perineal care po. And number 2 po is provide privacy to the patient, yun po, with screen and proper draping po. So, ayan po, ayan po, ayan. Then, number 3 po is gather all the materials that needed. So, una po is clean gloves, screen, bed, pan, flushing tray with lukewarm water in the pitcher, sterile cotton balls, pick up forceps, kidney basin, waterproof pad, and towel sheets. And then yung number 4 po is remove all articles that may interfere with the procedure. So, yun po, isang gagawin po natin, alisin po natin yung mga bagay na nakaka-istorbo po dito sa paligid po natin. So, ayun po. So, ating pong number 5 is give extra pillow to the patient to support her head. So, yan sir, ito po extra pillow. Angat po natin yung una. Ayan. And then, number 6 po is place waterproof pad. Ito po. And bedpan under the buttocks po sa patient. Pero bago po natin gawin yon is yung assist sa client in a supine position. Ganito po. And then knees flex and spread apart. So, sir, ano po? Spread your knees po. Spread your knees. Ayan. And then taas po natin, ay wait, lapag muna natin to. So, raise your knees po. Ayan, yun po. Then yung isa. And then let's make sure po na hindi po pa po proper expose. So, ayan, so draping po. Ito po. And then, habang inaano po natin, angat muna po natin po yung kumot niya and then siguraduhin po natin na hindi po na-expose for privacy sa ating patient. Ayan. And then lalagay na po natin itong ito pong waterproof pad. So, sir, angat po natin ang ayan. So, ayan po at naka-place na po yung waterproof pad niya po. And then yung pag-placing po nito is pag nito po para po pag iaangat po ayan po para po madali po natin maano po yung sa knees po ng ating patient and then po para dito. So ayun po and then so, dahil na-drape na po natin, ay nalagyan na po natin ng waterproof pad, yung sa patient po is ngayon, lilinisin naman po natin yung kanyang, yung sa likod po, yung kanyang puwetan. So, first po is, kailangan po muna natin mag-hand washing. So, kunwari po is nakapag-hand wash na po. After po natin mag-hand wash, maglalagay naman po tayo ng sterile gloves. Ito po. And this procedure po is for female perineal care. Ayan. So, after po natin maglagay ng clean gloves, so, maglalagay na po tayo ng cotton balls sa ating kidney basin. Ayan po. And then, after po niyan is, maglalagay na po tayo ng water. Sterile po at malinis po yung tubig. Sterilize po. And then, make sure po na one siya at hindi po. So, and then yung next po na gagawin po natin is, sir, pakibaba po yung both legs niyo po. Ayan, and then side naman po, and then raise po itong paa po, and then side po. Ayan. So, ayan. So, ngayon po is, ayan. So, ang gagawin po is, linisin po natin tong sa puwetan niya po. So,
So, so ang gagawin po natin is from pababa po, pataas. So, ganun po ang paglinis ko. So, taas pababa, then sa right po, and then ganun din po sa left, from downward to upward. And then, ganun din po sa hati po ng puwet. And then, sa gitna din po pataas. Pataas, pag ganun po. Pag ganun. Pag ganun po. And then, pag ganun. So, ganyan po yung paglinis po. And then, ganun din po ang pag-dry sa ating buttocks po. So, ang paglinis naman po ay pag-dry is ganun din po yung procedure from pababa, pataas, ganun din po sa right, sa gitna po nung right and left po na puwet. So, ayun po. And then, gawin lang po natin ng paulit-ulit hanggang sa tuyo na po ito pong back area po. Ayan. So, ganun po. And then, after po niyan is, a-assist na po natin yung patient niya sa ating patient sa supine position po. So, ma'am, so balik na po tayo sa dati po. So, ayan po. Ayan. And then, ayan. Let sure po na proper draping po and para po hindi po ma-expose yung kanyang lower body po. So, yun po. So, yung kanina po is yung pinakita ko po sa inyo is kung paano po maglinis ng buttocks area po nung sa female genitals po. So, after ko pong gawin yung assist the client with supine position, with flex knees and spread apart po, and then nakapag-place rin po ako ng waterproof underpad and bed pad po under the buttocks po ng patient. And then, yung kanina po is nagawa ko na rin po yung loosen the top sheet diagonally and draping po of the sides around client's legs kanina po. And then ngayon naman po is arrange the articles conveniently on the bedside. So, and then perform hand hygiene. So, kanina po is nakapag-perform na ako. And then, applied clean gloves. So, ngayon po is yung sa mismong genital area na. So, sa pag ano po, so ito po aking model, gawa po siya sa clay. So, yung paglinis po is, yung paglinis po is, ito po, sa kidney basin, meron na rin po tayong, ano po, from, ito po. So, yung paglinis po is from, exposed perineal area with dominant hand in holding picture po, and then lukewarm water, so nandito na po, gently pours on the perineal area, and then dominant hand cleanses the perineum from front to back, from the back with sterile po. And then yung cleanses naman po is the labia folds around the urinary catheter. So yung paglinis naman po sa genital area po is from upward po, pababa. So, sabihin po na muna natin sa client na, ma'am, i-spread ko po. So, kunyari nahawak ko, i-spread ko muna po yung inyong labia po. So, spread, then sa labas po, ganyan, from up to down. Then, discard po natin itong nagamit natin. Then, another one po is ganyan. Discard. And then, doon naman po sa inner portion po, isipin natin din po. So, ayan. Ganyan po. Ayan. And then, sa inner area din po. Ayan. So, yung pag-dry naman po is ganun din naman po is yung from up to down. Same. Yung ganun din po dito. Then, ayan po. One direction lang po yung paglilinis natin sa labia folds around the urinary catheter po. So, ayan. And then, yung
after po yan is remove po natin sa yung bedpan sa patient, yung sa supporting the client's hip and turns the patient's one side. And then, next naman po is inspect the perineal area for inflammation, discharges, or secretions, and presence of odor po. And then, lastly naman po sa perineal care is apply clean pad if needed po. So, yun po yung sa last. And then, ayun po, yung sa pag-perform po ng sa female genitals po. So, thank you po. So, ngayon naman po, is linisin naman po natin yung perineal. Bibigyan po natin ng perineal care yung ating male patient po. So, paano po ba yun? Is sorry po. So, A is place the client in a supine position and then perform hand washing. So, kunwari po nakapag hand washing na po. So, put clean gloves po. So, ito po, maglagay tayo ng clean gloves. Tayo ng clean gloves para po malinis and yun po. Linis tayo. Nakita natin. Yeah, importante po talaga sa panahon na hand washing. So, ayun po. Lagi po natin gagawin yan. So, huwag po natin kakalimutan na. So, ayan po is meron na po akong clean gloves. So, susunod naman po is retap foreskin if present. So, kapag may foreskin po is ibababa po natin. So, ayan po, dahan-dahan lang para po ma-expose yung head area po nung sa male patient po. Pero kung wala naman po siyang foreskin is proceed na po tayo sa perineal care. So, ngayon po may nakahanda po tayong basin with lukewarm water na sterile cotton balls and then ayun po. So, ang gagawin naman po is cleanse the head of the penis in a circular motion. So, ang paglinis po is from yung labas po nung yung parang hati po ng ulo, yung sa pulwaga sa ihis. So, from doon po, and then circular motion po, pababa po. Lagi po natin tatandaan yun, pababa. Hindi po pataas. Kung gusto po natin is pababa. So, from top to ganyan, pababa po, hanggang sa hindi na po siya head. So, ayan po. Ayan. Circular. Tapon. And then, ganun po ulit is from the top, pababa. And then, ganun din, and then, ganun po. And then, replace the foreskin and finish it washing the shaft of the penis using firm strokes. So, yung susunod naman po is yung sa body po. Ito po, nung penis po. So, ang gagawin po natin is from yan, pababa po, pababa po. Gentle lang po para rin po hindi rin po masaktan si sir kasi po gumagamit po tayo ng forceps. So, ayan. Pababa po. Pababa po papunta sa scrotum yung paglinis naman po sa katawan. Ayan po. So, ganun po. And then, yung washes the scrotum using cotton balls with each stroke. So, after naman po dito sa head, and nandito na po tayo sa scrotum po, na nandito po sa gilid. So, ganun din po ang paglinis. One direction lang po, para po lagi po natin tandaan yun na only one direction. Ayan. And then, yung sa pag-dry po is ganun din. From down to ganun po. And then, yan. Sa scrotum area naman po ito, yung paglinis po. So, after po natin malinis yun sa head, yun sa body, and then sa scrotum area po ng ating patient is inspect the genital area for inflammation, discharges, and odor. So, 6 naman po is cleanse the skin fold thoroughly. Yan. Wash and pats and dry po. So, sa pag-dry po, siguro pwede na po yung
cotton balls ulit. So, ganun lang po. Katulad po ng ginawa natin kanina. Yung from head to ganyan po. Scrotum. And then, cleanse the anal area by having the turn clean sa side po and washing and rinsing the area as needed po. So, gagawin po natin same lang din po katulad po nung kanina. So, from sa baba po pataas, ganun din po sa left, pataas, and then ganun din po sa gitna. So, gawin lang din po natin siya ng ulit para po malinis yung kanyang buong buttocks area po. Ayan po. And then yung sa pag-dry naman po, nung dito po sa area is ganun din po. Ang gagawin natin is, pag ganun po, place the patient in a comfortable position and ensure that the beddings are dry. So, siguraduhin po natin na yung beddings po ng patient natin is hindi po basa nung pinerform po natin yung perineal care. And then, after po nyan is remove gloves and perform hand washing. So, alisin na po natin to. Yan. Yan. Yan po. Yan. So, discard na po natin siya and then perform hand washing. So, kunwari po is nakapag-perform na po ka ng washing. And then, 10 naman po is clean and discards disposable articles according to hospital policy. So, lahat po ng ginamit natin gamit sa paglinis po ng male and female genitals, katulad po ng cotton balls, gloves, yung mga linens, yung underpants, yun po i-discharge na natin, and then tamang waste segregation po, and then 11 po is document the procedure by using FDAR, yun po. So, lahat po, do-document po natin doon kung anong oras po natin nilinis, and then kung anong oras din po tayo natapos, yung materials na ginamit, kung sino po yung patient, ano po room number, lahat po ng information sa procedure, isalagay po natin siya sa FDAR. And then, number 11 po is maintain body mechanics throughout the performance of the procedure. And lastly po is show calmness while performing the procedure. So, kailangan po is habang nagpa-perform po tayo ng perineal care sa ating male and female patient is hindi po tayo kinakabahan, hindi po tayo takot, and pinapakita po dapat lagi po nakikita ng patient na alam natin ang ginagawa natin, hindi natin, kumbaga kailangan paramdam natin sa kanya na alam natin at dapat di siya makaramdam ng takot mula sa atin. So, yun lang po. And salamat po sa panonood ng ating perineal care for male and female. So, ngayon po ako ulit po si Cyrus, sa inyong student nurse for today. And salamat po sa inyong panonood. Until the next Red Dem. Thank you po. Thank you for watching.